13 kabanata. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding Negro, Lucio na taga Cirene, Manaen na kababata ni Herodes, at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalakad na. Kaya nga, bilang mga sugo ng Espiritu Santo, sina Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Seleucia at buhat do'y sumakay sila sa barkong papunta sa Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Katulong nila si Juan sa kanilang gawain. Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Natagpuan nila roon ang isang salamangkerong Hudyo na nagkukunwaring propeta. Bar-Jesus ang kanyang pangalan. Kaibigan siya ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat ibig niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit sinalungat sila ng salamangkerong si Elimas, ito ang pangalan ni Bar-Jesus sa wikang Griego, upang huwag sumampalataya ang gobernador. Napuspos ng Espiritu Santo si Saulo, na tinatawag na ring Pablo, tinitigan niya si Elimas at pinagsabihan, "Ikaw, anak ka ng dyablo. Kaaway ka ng lahat ng mabuti. Pulo ka ng pandaraya at kasamaan. Bakit ba lagi mong pinipilipit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Ngayon, parurusahan ka niya. Mabubulag ka sa loob ng kaunting panahon." Noon di naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata, at siya'y naghanap ng taong aakay sa kanya. Sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari, at humanga siya sa mga turo tungkol sa Panginoon. Mula sa Paphos, naglayag sina Pablo hanggang sa Perga sa Pamphylia. Humiwalay naman sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila hanggang Antioquia sa Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos basahin ang ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, Mga kapatid, kung mayroong kayong ituturo sa mga tao, maaari kayong magsalita. Kaya tumayo si Pablo at pinatahimik silang lahat. Mga Israelita, at kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang pumili sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa habang naninirahan pa sila sa lupain ng Ehipto. At sila'y nilabas niya doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Sa loob ng 40 taon, sila ay pinagtiisan niya sa ilang. Nilipol niya ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan at ibinigay sa mga Israelita ang lupain ng mga yon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang sa panahon ng propetang si Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaking mula sa lipi ni Benjamin, si Saul na anak ni Cis. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, "Si David na anak ni Jesse, ang lalaking kinalulugtan ko. Siya isang lalaking handang sumunod sa lahat ng iniuutos ko." Saan ka ng lalaking ito nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ibinangako ng Diyos sa Israel? Bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan at talikdan ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Nang matatapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit, siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit magkalagman lamang ng kanyang sandalyas.
Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi nakilala ng mga taga-Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng pahayag na yon nang si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. Kahit na wala silang sapat na dahilan upang siya'y ipapatay, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y hatulan ng kamatayan. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, siya'y ibinaba nila sa krus at inilibing. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, siya'y nagpakita sa mga sumama sa kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila ang mga saksi niya sa mga Israelita. Ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad na sa atin na kanilang mga anak nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nakasulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak. Ngayon, ako'y naging ama mo. Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa inyo ang mga banal at maaasahang pagpapala na ipinangako ko kay David. At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo hahayaang dumanas ng pagkabulok ang iyong banal. Nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno. At siya'y dumanas ng pagkabulok. Subalit si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at hindi dumanas ng pagkabulok. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Kaya't mag-iingat kayo upang hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tignan ninyo, kayong nagtatawa sa sinasabi ng Diyos. Manggigilalas kayo at mapapahamak, sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi ninyo paniniwalaan, kahit may magpahayag nito sa inyo. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita ulit tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga hintil na nahikayat sa relihiyong Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang napakaraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, Sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil nyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya sa mga hintil na kami mangangaral. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y naggalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinusulan ng mga Hudyo ang mga pinuno ng lungsod at ang mga babaeng may takot sa Diyos at kilala sa lipunan. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagpunta sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng galak at ng Espiritu Santo. 14 na kabanata. Gayon din ang nangyari sa Iconio. Sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Gayunman, may ilang Hudyong ayaw sumampalataya.
Sinulsulan pa nila ang mga hintil at nilason ang isip ng mga ito laban sa mga mananampalataya. Nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatutunayan naman ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng mga himalang ginagawa nila. Kaya't nahati ang mga tao sa lungsod. May pumapanig sa mga Hudyo, may pumapanig naman sa mga apostol. Napagkasunduan ng mga hintil, ng mga Hudyo at ng kanilang mga pinuno na hamakin at pagbabatuhin ng mga apostol. Subalit nang malaman iyon ng dalawa, sila'y tumakas papuntang Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia at sa mga karatig na lupain. At doon sila nangaral ng magandang balita. Sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na mula pa sa pagkapanganak. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalataya na siya'y mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi, Tumayo ka ng tuwid. Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, Nanaog sa atin ang mga Diyos sa kanyang tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus at nang mabalitaan ng pari ni Zeus ang nangyari, nagdala siya ng mga torong may kwintas na bulaklak sa pintuan ng lungsod upang ialay sa mga apostol bilang handog niya at ang bayan. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang taligdan ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na yan at manumbalik kayo sa buhay na Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Sa mga panahong nakalipas, hinayaan niyang gawin ng lahat ng bansa ang kanilang maibigan. Gayunman, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala niyo siya sa pamamagitan ng kabutiang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin silang pigilin ng mga tao na sila'y alayan ng mga handog. Ngunit may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga taga-Listra laban kay Pablo, kaya siya'y pinagbabato nila. Pagkatapos, siya'y kinaladkad nila sa labas ng bayan, sa pag-aakalang siya'y patay na. Subalit nang dumating ang mga alagad at palibutan siya, tumindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagpunta sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral nila Pablo at Bernabe ang magandang balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa mga alagad. Sa bawat iglesia ay humirang sila ng mga matatandang mamumuno at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sila sa Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay tumuloy sila sa Atalia. Mula roon, bumalik sila sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At kung paanong binuksan niya ang pintuan sa mga hintil upang ang mga ito'y makasampalataya rin. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad.